Good morning guys! So ngayong araw na to sasagot tayo ng isa sa pinaka-common na tanong ng ating mga followers at subscribers dyan. Lagi nila akong tinatanong, Sir, ano po ba ang dapat gawin kapag merong check engine sa aking gauge panel? So nakikita nyo ngayon guys dito sa ating sasakyan, nakailaw ang check engine natin. So may mga car model guys na literally ang check engine nila hindi mawawala hanggang hindi nag-start ang makina. Pero sa case ng ating sasakyan, Honda CR-V ito, originally, kapag nakapatay pa ang ating ignition switch, kapag turn on nyo yan, iilaw ang check engine, ang ABS at ang SRS. Pero kapag walang problem sa ating system or wala na-detect, lahat yan mawawala. So nakita nyo nawala yung sa ABS, nawala yung sa SRS, but yung sa check engine remains on. So before anything else, dapat alam nyo kung ano ba yung indication kung kailan ba mamamatay ang check engine, kapag naka-on ba ang makina or kapag naka-on pa lang yung ignition switch, 'di ba? So iba-ibang car models, syempre iba-iba rin 'yan. So bago kayo pumunta sa inyong mga suking mekaniko, talyer o kasa, may tuturo ko sa inyo dapat nyong gawin guys para hindi naman kayo gumastos kagad. Syempre kapag meron kayong ganyang problem, automatically pag pumunta na kayo sa inyong mga suking mechanics, gastos yan, automatic yon. Pero minsan may mga check engine na ganyan na pwede nyo masolusyonan guys nang hindi kayo gumagastos. Unang-una nyo gagawin, syempre open nyo yung hood ng inyong sasakyan. Pag sinabing check engine guys, ang ibig sabihin na de-detect ang ating computer box na nagkaroon ng problema or meron tayong sensors sa ating makina na nagmamalfunction or either loose contact or sira na talaga yung ating sensor na yon. So hindi kayo titingin sa transmission, hindi kayo titingin sa mga gulong, sa ABS motor or anywhere. Sa makina lang kayo magfo-focus kasi once na check engine ang lumabas, ibig sabihin ng may problema na sensor sa inyong makina. So dito sa ating makina guys, napakaraming sensor. So nandiyan na yung intake air temperature sensor, yung mass airflow sensor, nandiyan na rin yung manifold absolute pressure sensor, yung sa EVAP, tapos meron pa tayong knock sensor na tinatawag na nasa ilalim nitong manifold natin. Meron pa tayong oxygen sensor. Okay, so meron pa tayong crankshaft position sensor na tinatawag. Tapos depende pa, meron pa iba-ibang klase ng makina. So meron tayo rito VTEC, 'di ba? So lahat 'yan na-detect ng ating makina. Tapos meron pa, syempre, dito pa lang ilan na yung makikita niyo sensor? 1, 2, 3, 4, 5. Dito lang sa ating valve cover na to, sa may ignition coil cover na to. Each ignition coil, each spark plug ay meron ng tigi-tigis ang ignition coil. So ipapakita ko sa inyo, meron niyang 4 na ignition coil. Ayan. Kung makikita nyo, dito pa lang, each spark plug meron din siyang sari-sariling ignition coil. Meron siyang tigi-isang socket. So any socket dyan na mag-loose contact will cause check engine sa ating makina. Magkakaroon tayo ng misfire na tinatawag. Tapos ito, kaya kayo nakakita ng check engine doon sa loob ng aking gauge panel kasi nga meron akong sensor na sadyang tinanggal. So tulad nito, tinanggal ko yung kanyang intake air temperature sensor. So ang gagawin nyo guys, syempre the first step na unang-una nyo dapat gawin, check nyo lahat ng sensor. So hindi ko maia-advise guys na, yung iba kasi inia-advise, hugutin mo yung sensors tapos ibalik mo. So ang dami niyan guys, uhugutin mo tapos ibabalik mo isa-isa. No, ang gawin nyo guys, make sure lang naka-snap or naka-plug in silang maigi. So wag nyo ugaliin guys na maghuhugot ng sensor tapos magbabalik kasi may mga sensors guys na nagko-cause ng pending code sa ating computer box. Kaya kapag turn on nyo ang ignition switch, kahit na maayos yung andar ng makina, wala kayo nakikitang problem pero naka-check engine, so may pending code, diba? So wag nyo ugaliin na naghuhugot o nagtatanggal. So ang gagawin nyo, kung nakikita nyo na lahat nakasaksak, itulak nyo lang maigi or isaksak nyo lang mas maigi pa. Ayan. So ito kanina, yung sa intake air temperature ko, yan yung hinugot ko, diba? So isasaksak ko lang yan maigi, makikita nyo, mawawala yung ating check engine. Tapos inspect nyo pa lahat. So all sides ng inyong makina may mga sensors kayo makikita, mga socket na kagaya niyan.
Make sure lang na nakasaksak sila ng maigi. Ayan. Ayan. Tapos babalik tayo ngayon doon sa loob ng ating sasakyan. Ayan. So since naikabit na natin yung ating intake air temperature sensor, so makikita natin, existing pa rin yung ating check engine light dyan. So ang gagawin natin guys, turn off nyo lang muna ang ating ignition switch. Ayan. So mamamatay ang ating electrical component ng ating sasakyan. Then kapag turn on natin ulit, ayan. So makikita ninyo kung saan ang nawala yung check engine dito sa ating gauge panel. Wala rin problema with the SRS and then the ABS. So ang kinailangan lang natin gawin guys is i-connect ng maayos yung sensor. Tapos turn off the ignition key, then turn on, tas nawala na, diba? So nagawa natin yung first tip na pwede nyong gawin before going to your mechanic. Yung make sure na lahat ng sensors, lahat ng socket niyo is properly installed on each sensor. So may mga mechanics guys na magsasabi sa inyo, makakakuha kayo ng tip sa iba. Sabihin nila kapag may check engine doon sa sasakyan nyo, try mo lang tanggalin yung battery terminal. Tapos after ilang seconds ibalik mo. Actually, sometimes on other car, working yung ganong klase ng trick. So nire-reset lang natin yung ang ating ECU. Pero hindi sa lahat ng car is pwede nyo yung gawin. So tulad ng sabi ko kanina, before doing anything sa inyong sasakyan, kilalanin nyo muna kung anong klase ng model ng sasakyan meron kayo. So para malaman nyo kung ano bang klase ng model ng sasakyan na meron kayo, maganda meron kayong car manual. So ako, sa lahat ng ginagalaw ko na sasakyan, meron akong car manual. Especially sa mga mas makabagong sasakyan, hindi ka pwedeng gumalaw dyan. Kahit na isa kang expert mechanic, hindi mo pwedeng galawin ng isang sasakyan kung wala kang car repair manual. Iba yung car owner's manual sa car repair manual. So saan ba kayo makakakuha ng car repair manual? Ayan, so dyan ako nagda-download ng aking mga car repair manual. So kung gusto nyo mag-download din ng car repair manuals ng inyong sasakyan, nasa video description lang tsaka sa pin comments yung link nyan. Press nyo na lang po yun, tapos hanapin nyo na yung mismong model ng car na meron kayo. Okay? Tapos balik tayo dun sa ating pinag-uusapan kina regarding battery. Okay, so bakit hindi pwedeng tanggalin basta-basta yung terminal ng battery sa ating mga sasakyan? Sa case ng kotse namin, kahit tanggalin mo yan, walang magiging problema, Honda CR-V. Pero may mga car model kasi guys, na kapag nagtanggal ng terminal sa battery, nagkukos yun para umilaw yung battery indicator light doon sa ating gauge panel. Tapos kailangan nyo ngayon ng scanner to reset, battery reset tool ang tawag doon. So may mga scanners din, mga full system scan na nakakagawa niyan. I-reset lang naman. Tapos minsan nakaka-apekto rin yon sa ating idle. Bakit? So sa mga ganito, cable type pa or drive-by cable pa itong ating throttle body, pero meron tayong tinatawag na mga throttle body na drive-by wire. Okay, so may mga sasakyan din guys na kapag ka nagpapalit ng battery or nagtatanggal ng terminal sa battery, kailangan pang magkaroon ng idle relearn procedure kasi nagbabago ang minor nila every time na nagpapalit sila ng battery. So tulad ng sabi ko, paulit-ulit na lang guys, before doing anything sa inyong makina, kailangan alam nyo. Mamaya, minor problem lang ang problema ng inyong sasakyan, sensor lang na maluwag. Ikakabit lang, maayos yung problema. Pero dahil tinanggal ninyo yung connection sa inyong battery, mas nagkaroon pa ng problema yung inyong sasakyan. Okay, so kilalanin nyo muna ang iyong makina bago kayo magtanggal ng connection sa inyong battery. Next tip. Jeep Doctor, paano po kung lahat ng sensors chinek ko na nakakonekta naman pero meron pa rin pong check engine, hindi pa rin po nawawala, especially hindi pa rin tumitino yung aking makina. So dyan napapasok guys na kailangan nyo na ng scan tool para ma-identify kung anong mismong sensor ang nagka-problema. Okay, so hindi natin mahuhulaan yan tulad ng pinakita ko sa inyo kanina doon sa may engine. Napakaraming sensor guys. Kung lahat naman ng connections ay secure, wala namang loose contact, so probably meron na talaga tayong sensor na nag-malfunction or defective na at subject for replacement. So hindi natin malalaman yan guys kung hindi tayo gagamit ng scan tool. Ito yung mga scan tool na ginagamit ko as of now. So meron tayong mabibili mga murang scan tool kagaya nun, tsaka yon. Okay, so yung isang yon nabili ko yan noon sa halagang 1,600 pesos or 1,700 pesos. Tapos ito namang isang to is mga nasa 2,500 sensor. So mas magandang klase ito kumpara rito. Pero itong isa yung pinakamahal ko.
Itong isang toys nasa 10,900 nung binili ko yan. Maganda guys na makapag-invest kayo ng mga scan tool na kagaya nito kasi para sa kaalaman ng lahat, kapag pumunta kayo sa inyong mga suking talyer, mechanic or kasa, pag nagpa-scan pa lang kayo, siguro pinakamurang scanning system, scanning fee na sisingilin sa inyo mga nasa 800 pesos. Pinakamura na yon, scan pa lang yan guys. Iba pa yon guys yung pagpapaayos nyo ng inyong sasakyan. Kung ano man yung makikita ang error sa inyong sasakyan, di ba? So, magkano lang ang mga scan tool na to? For example, nagkaroon ka ng problema sa sasakyan nyo 2 times, 3 times. Kung nagkakahalaga man ng 800 pesos ang pagpapascan ninyo. So kung 3 times na kayo nagkaroon ng error sa inyong sasakyan, 800 times 3, that's 2,400 pesos. Makakabili na kayo nito. 'Di ba? So maganda pa rin na meron kayong scan tool kasi sila yung tutulong sa inyo, sila yung makikipag-communicate sa ating ECU para malaman kung ano yung check engine na yan. Hindi natin yan mahuhulaan. Kahit na ang pinakamagaling na mechanic sa buong mundo hindi mahuhulaan kung ano ang ibig sabihin ng check engine na yan kung hindi siya gagamit ng scan tool. Guys, yung tutorial sa paggamit ng scanner, hihiwalay ko na ng video. So gusto nyong matutunan paano gamitin ito, panoorin nyo na lang yung video niyan para hindi na humaba yung ating video. So ito na, dito tayo sa diagnostics. Ayan, so may mga scanner na kusa na nilang dinidetect ang protocol ng computer box na ginagamit sa ating sasakyan. So ang protocol ng ating sasakyan is ISO 9141. So ayan, X yung iba. So dito lang yan mag-check. Ayan, 'di ba? Nag-check siya sa ISO 9141. Tapos makikita nyo rito agad ipapakita ng ating scanner. Meron tayong DTCs in ECU1. Okay, so press nyo lang is okay. Ayan. Tapos read codes. Ay, wait lang. Read codes tayo, read codes. Ayan, current DTCs. Nakikita nyo rito, intake air temperature sensor 1 circuit high. Okay, so yung paraan yung kaninang hinugot ko, tinanggal ko siya ulit to continue this tutorial. Ayan, so paano gagawin, sir? Meron nga ako scanner kaso hindi ko naman alam kung saan nakalagay yan or hindi ko naman alam paano palitan yan. Doon nalalabas guys yung kaninang pinakita ko sa inyo. Yung maganda meron kayong car repair manual na kagaya niyang ginagamit ko. Ayan, para sa Honda CR-V. Makikita nyo dyan lahat kung saan nakalagay yung parts, paano siya tanggalin, paano siya palitan, anong product number or part number mismo. Ayan, so maganda meron kayong car repair manual. Ang mga car repair manuals naman guys is nagkakahalaga lang naman siguro mga 1,000 pesos pataas, 2,000 pesos yung iba. So depende yan. So check nyo na lang din po dyan sa mismong website. Click nyo na lang po yung link para po ma-redirect na kayo sa manual section. Kasi kapag binisit nyo pa yung site na yan, ang dami nyo pang pipindutin para makapunta kayo sa manual section. So inilagay ko na dyan yung mismong direct link sa mga manuals. Okay, pindutin nyo na lang po yun. Ayan. Tapos, kung ayaw nyo ring bumili ng manual, okay. So paano nyo malalaman nasan tong intake air temperature sensor na to? Wala kayong manual. Okay, nandyan si Google, nandyan si Yahoo, i-search nyo kung ano man yung car model na meron kayo, tapos ituturo. Kadalasan makikita naman doon, tinuturo nila kung saan nakalagay yung part or sensor na nagmamalfunction. Ngayon, tulad nito, intake air temperature sensor. Hindi nyo nakakailangan yun ng mekaniko. Andito lang pala siya. Kayang-kaya nyo nang ikabit. Ayan, nakakabit na siya, 'di ba? So, kapag alam nyo kagad yung problema ng inyong sasakyan, tapos napansin nyo, andito lang pala siya, andaling abutin. Suksok nyo lang, wala nang problema. Ngayon kung existing pa rin yung check engine doon, syempre may mga errors naman guys na hindi basta-basta nawawala hangga't hindi kayo nag-clear code. Okay. Ayan. So may mga problem guys na kapag na-connectan nyo na yung inyong sensors, nawawala na yung check engine. So dito, kailangan nyo na lang gawin. Kung hindi man mawala yung check engine pero naikabit nyo na yung sensor, kailangan nyo na lang naman is mag-erase code. Erase code. So ginagamit din ng mga scanner, hindi lang pang detect. Ginagamit din siya pang erase. Ayan, may sasabihin siya turn ignition on with engine off. Press enter key. Ayan. Ayan. During processing,
na wala ng check engine doon sa ating gauge panel. Ayan. So, ito yung next step na pwede ninyong gawin. Yung owning scanner and then car repair manual. Okay? So, kaya nyong bumili ng mamahaling sasakyan. Magkano ba ang pinakamurang sasakyan ngayon? Yung mga hatchback na kotse, siguro mga 400,000 plus kaya nyong bumili. So, hindi nyo ba kakayaning bumili ng scanner na nagkakahalaga ng 2,000 plus, 1,000 plus, or itong 10,000 pesos na to? Or, tsaka yung car repair manual. Ang mga car repair manual guys, wala pang 2,000 pesos, 'di ba? So, owning a scanner, scan tool, tsaka car repair manual is very important. Last thing na lang about check engine. Kung may mga bagay pa rin dyan na hindi nyo talaga pwedeng i-DIY, that's the truth. May mga problema sa sasakyan na hindi nyo pwedeng i-DIY kahit may scanner at meron kayong car repair manual. So darating yung time na pupuntahan nyo na talaga ang inyong mga mechanics. Okay, so kapag may check engine dyan, make sure din guys, syempre, na yung pupuntahan ninyong mechanic ay meron din siyang scan tool. So bakit kailangan pa ni mechanic ng scan tool kung mekaniko naman siya? Syempre guys, sa dami ng problema ng makina na pwedeng maging reason para magkaroon ng check engine dyan, kung wala siyang scan tool guys, paano niya ma-detect or ma-identify kaagad yon? So doon kasi magsisimula guys, kapag wala siyang scanner, doon magsisimula, nahuhulaan na niya kung ano man yung problema ng inyong sasakyan. So kayo yung magsasuffer kapag sinimulan hulaan ng mekaniko ninyo ang problema ng sasakyan. Wala siyang scan tool, manghuhula siya. Bili ka nito, baka ito yung problema. Bili ka ng crankshaft position sensor, baka ito yung problema. Nung nakabili, pinalitan, ay hindi ito yung sira kasi andyan pa rin yung check engine. Bumili ka ng intake air temperature sensor, pinalitan, hindi pa rin naayos yung problema. Pumili ka ng oxygen sensor, pinalitan, hindi pa rin naayos ang problema. So ganun mangyayari guys, cycle na gastos para sa inyo. Syempre ang mechanic guys, naniningil yan ng naniningil bawat palit nila ng pyesa, diba? So ikaw rin yung magsasuffer kapag kayong pinagdalhan mo ng sasakyan mo, may check engine ka pero wala siyang scanner. Okay, so importante yan guys ha. Huwag ninyong kalilimutan. So maraming salamat. Sana ngayong araw na to ay naliwanagan kayo kung ano ang check engine, ano ang dapat ninyong gawin kapag may check engine, tsaka sino ang dapat ninyong puntahan pag merong check engine ang inyong sasakyan. Maraming salamat po. At kita tayo sa susunod kong tutorials.